magandang umaga po. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Nakakapaso pong usapin ang sinasabing overpriced Makati Parking Building dahil sa laki ng halagang binabanggit para maipatayo ito at maging dahil sa napakalalaking mga pangalan po na nakakaladkad din sa issue na ito. Paano ba nag-umpisa ito at anong mga ebidensya, matitibay nga ba? At kasama po natin ngayong umaga dito sa studio ang isa sa mga taong nagsampa ng plunder case laban kay Vice President Binay. Please welcome to the program Attorney Renato Bondal. Attorney, welcome po. Magandang umaga, kuya. Morning, sir. Magandang umaga, kuya. Have a seat, please. Salamat po. So let's get it straight. Kayo po ay kaibigan ba ng mga Binay? Is it accurate to say? Yeah, noon po. Oo. Magkakasama kami. Ang mother ko, konsyal niya sa nung unang term niya, unang elections. So, for 9 years yun. So, we're friends. At saka, si Dr. Binay, under ng mami ko sa health department po noon. Ano ang nag-cause ng falling apart ninyo? Well, ako kasi talagang ayaw ko sa political dynasty, no? Noong 98, barangay chairman ako noon, itinakbo niya yung asawa niya bilang pamalit niya. Sa basa ko noon, mukhang ito na yung simula at hindi na magtatapos to. Yun lang nga nangyari. Ngayon, anak niya na yung mayor, congresswoman namin dun sa 2nd district yung isang anak at senador pa yung isa, si Senator Nancy. So basically, ayan na nga yung political dynasty ng mga Binay. But that was since 98 pa. 98 pa po. Since 98. But kayo ba naging kaalyado niya all throughout? Hindi po. Hanggang kailan kayo naging kaalyado ng mga Binay? Hanggang 98 po. Hanggang 98 lang. So 98, umano na kayo, kumalas na kayo sa kanya. Tapos, gaano karami ang alam ninyo sa kanila, sa pamilya nila? Sa akin po, basta yung legal team namin, pinag-aralan po namin yung mga infrastrukturang tinatayo po nila ngayon. Ano? Paano nila ginagawa yung napapalusot nila, yung matataas na presyo, yung sistema ng kanilang pag-chop-chop ng mga kontrata. Kaya yung sa iba po, yung mga chismis na yun, hindi naman namin po pinapatulan hanggang hindi namin nadodokumentuhan yung aming mga charges. So since kailan ho kayo nag-umpisang mag-document ng mga tinitingnan ninyo na maaaring mga maanumalyang mga transactions? Inuna po namin itong Makati Parking Building. Kasi po practicing lawyer ako, pumaparada rin po ako ron pag ako ma-attend ng mga hearing sa Makati. Yun po ang ununa naming pinag-aralan. Umabot nga po ng 6 na taon ang pag-aabang namin. So 6 years ninyo po itong, kumbaga 6 years in the making po ba ito? Opo, nung pag-aaral namin dyan. Kasi katulad ng inamin naman po ni Mayor Junjun Binay nung sa mga Senate hearing, na sinimulan nila noong 2007 at natapos lang nila ng 2013. Pero tumakbo kayong, nag-chairman kayo dati ng barangay? Opo, sa Palanan po. Sa Palanan, Opo. Makati, no? Opo. Tapos after that, anong sumunod na political na ninyo? Well, ayaw ko na sana nun. Kaya lang noong 2010, yung si Vice Mayor Nestor Mercado, tumakbong mayor at pinakiusapan akong sumama bilang konsehal. O di natalo kami doon. Pagkatapos sa itong pong 2013, wala po sanang kalaban si Mayor Junjun. Ayaw ko naman pong pumayag na wala siyang kalaban. Kaya nag-file po ako ng aking Certificate of Candidacy. Natalo po ako pero yung vice mayor ko nanalo naman. So yun po. So ito ba kasi laging ang nakakabit sa mga usapin na ganito, politika palagi. Opo. Dahil, well, first and foremost, sabi nga ninyo, 98 pa lang, kayo ay parang kontra na kayo doon sa mga pagpasok ng maraming mga Binay. Opo. Tapos ngayon, tumakbo naman kayo against doon sa mayor na anak din ni Vice President Binay. So talagang parang tinitingnan ngayon, sa susunod, ano naman ang tatakbuhin ninyo sa pagdating ng 2016 Ay, election? tapos na po ang aking politika. Nasa advocacy na po kami ngayon So ito po, nagagalak nga kami at maraming sumasama.
kahit tahimik, nagsasabi ng kanilang pakikibaka sa aming pakikipaglaban po ngayon. So you're saying na hindi kayo tatakbo sa 2016? Mamumuti na po ang mata nila kakahintay. Hindi na po ako tatakbo. Sino naman ang patatakbuhin ninyo? Hindi ko po alam. Wala naman po akong partido eh. Independyente na nga po ako eh. So, bahala Yung tumakbong vice mayor dati sa inyo? ewan ko po sa kanya. Hindi naman po kami nakakapag-usap lately. So hindi nyo kasama ito sa mga nagkakalkal nitong mga kung ano-anong mga nakita ninyo ngayon na anomalya? Hindi po. So you're doing it on your own? Yes po. Tsaka yung kasama ko, mga kaibigan kong abogado din na tinutulungan ako. Ano naman ho ang affiliations ng mga kasama ninyong ano dito? Wala Wala po. political affiliations? Mga kasama ko sa UST. Meron kaming maliit na grupo doon na paminsan-minsan kesa sa kami ay mag-inuman, naglalaro na lang kami ng isang kaso na Parang ano bang kaso pwede natin pagtingnan pagtuhanan? natin at pagkwentuhan natin, pag-aralan natin. Are you still a practicing lawyer ngayon po na ano pa ba kayo? Maharap pa ba kayo sa mga korte? Solo practitioner ako, kaya yun ang pampakain ko sa pamilya ko eh. So until now, yun tuloy-tuloy pa rin kayo dito sa... paano kung napasok ba itong usapin na ito ng mga overpriced na ito? Paano kung nag-umpisang nasilip ninyo ito? Kasi nga po, naghanap kami ng mga projects na yung tapos na. Okay. So, nakuha namin yung mga appropriation ordinances po. So, pinagdugtong-dugtong namin yung appropriate. Kasi may nakalagay naman, Makati Parking Building, Makati Parking Building. Nung una po, na nagsampa kami sa Ombudsman, ang amin pong amount ay 1.56 billion lamang. Now, nang ginamit kong data para i-compare na overprice, yung po nakalagay sa NSO website, na sinasabi nung NSO website na noong 2007, ang average construction cost ng isang commercial building ay 8,000 per square meter. Yun po, ang nakalagay sa website. So, minultiply ko lang po yung sinasabi ng NSO sa number of square meters na 31,928 na kinuha ko naman po dun sa Hillmarks Construction website na contractor ng building. Minultiply ko po yun. Nakakuha po ako ng 255 million vis-a-vis na sinasabi nilang 1.56 billion sa unang pag-aaral po namin. Ngayon, nung nagsampa na po kami, maya-maya So nagsampa kayo ng demanda sa ombudsman? Yes, kuya. Based on ano yung kwenta ninyo doon sa nakalabas na rate ng NSO? Yes po. So parang nakita nyo, ito ang rate ng NSO, tapos bakit itong rate ninyo? Opo. Parang sinabi nyo, overpriced ito. Opo. Pero wala kayong ibang mga solid evidences. Wala naman ko yung makukuwang mga... Kasi po, the reason why I am asking that is, as a lawyer, alam ko po na alam ninyo yung gravity ng mga dokumentong dapat ay notaryado, dapat ay lahat ay talagang beripikado, at yan ay talagang mapapanghawakan. Opo. Kasi kung halimbawa, ang comparison ninyo is eto, kinuha ninyo yung sabi ng NSO, eto ang rate, tapos itinapat ninyo doon sa rate na nakuha nila. Kasi hindi ba totoo na nagbabago din naman ang mga rates na yan? Hindi naman ko mo sinabi ng NSO, ito ang existing rate, yung makakontrata natin kasi nagpapatayo rin ako ng mga building. Opo. Nakita ko nga po and it varies. Kapag halimbawa, depende rin sa magiging laman, depende rin sa kung ano ba yung konsepto ng ginagawa mo at ano ba yung plano at architectural design. Tama po yun. So it varies on that. How are you able to come up to the conclusion na overpriced na kayo? Kasi ito sabi ng NSO lang na ito naman yung ginamit ninyo. And just as simple as that. Well, after that, kasi syempre po, sa ombudsman naman kasi pag nagsampa ka, you want to trigger an investigation. Hindi po ba? Hindi naman porke nagsampa kami, yun na yun. Ang ombudsman is, anonymous letter nga ho, nag-i-investigate ang ombudsman So, I wanted the ombudsman to start an investigation by a formal complaint. So it was just like a fishing expedition on your No, part? sir, hindi po. Kasi marami kaming nilagay doon na katulad kunwari, kayo, sabi mo nga kuya, nagpapatayo ka ng building, may budget ka para sa building na yon. Alam mo exactly kung magkakano yung building pag natapos. Dito po sa Makati,
wala akong biniding na 2.7 na Makati Parking Building. Ang biniding lang nila, 400 million noong 2007, 500 million noong 2008. Paunti-unti. So walang bidding sa kabuuan ng plano? Wala po. Parang halimbawa, ito yung project, Oho. magkano ba ang project cost nito talaga sa kabuuan? Opo. Magkano ba ito kung natapos na? Opo. Parang ito lang yung kailangan pumasok dyan sa ano na yan, sa construction na yan. At inamin naman po ni Mayor Junjun yun na ganun Kahit si Vice President, umiiwas dun sa issue na yun Dahil, pag tinatanong nasan yung bidding para sa 2.7 billion, wala daw, 400 million, 500, sinapchap nila. Pero ang isa hong maging batayan dito, hindi po ba will be the findings also of the Commission on Audit? That's true po. Do you believe still doon po sa integridad ng Commission on Audit sa pagbasa nila, hindi ba ninyo nakikitang nababahira na din ito ng politika? Before you answer that, we'll pause for a break.